Magandang hapon o magandang gabi na. Pag-usapan natin ito bago tayo magsisimba, at ipagdasal natin sa simbahan na sana makalimutan ng congressman ang kanilang gagawin para magtuloy-tuloy na rin yung ating sistema na wala ng korupsyon. Ngayon, ang pag-usapan natin ay kung bago ko ilatag itong nangyari nung nakaraan Biyernes sa House of Representatives na kung saan si Congressman Chel Jokno ng Akbayan Party List ay humiling siya o nag-motion na tanggalin yung tinatawag na unprogrammed funds o unprogrammed allocation sa magiging budget ng bansa natin para sa 2026. Ang budget po na yon ay nagkakahalaga ng 243 billion. Ang 243 billion ay hindi pa natin maasahan pero may mga pinipilit pa rin po, may mga flood control at saka multi-purpose buildings na mga siningit ang mga congressmen. Ngayon, kung ano ba talaga ang kung bakit ako galit dito sa unprogrammed funds, ito po isa dahilan na ang unprogrammed funds po ay isa sa 3 pamamaraan na ginagawa ng mga congressmen na kikita na sila magkukontrol ng mga pondo na nilagay nila sa kanilang mga lokal, sa kanilang mga distrito. So, ang sistema nila, number 1 is kukontak sila sa DPWH. Yung undersecretary sa programming ng mga pondo sa DPWH ang kukontakin nila. Nung nakaraan ay si Undersecretary Cabral. Ang ginagawa niya, si Cabral, siya naglalagay ng mga pupunduhan ng mga proyekto sa kada distrito. So, tapos pag mailagay niya sa pondo, ilalagay niya lang sa proposal na pipirma ng presidente, na pipirma ni BBM at saka ni Department of Budget Management Secretary na si Amina Pangandaman. Pipirmahan nila yan. So, ibig sabihin, sa mata ng Kongreso, yung mga project na pinirmahan ni Marcos at saka ni DBM Secretary sa simula pa lang ay pinapalagay na yan po ay National Expenditures Proposal. Na ang mga proposal ay lumalabas na hindi nanggaling sa mga congressmen. Pero ang kanilang diskarte, hindi nila manggaling sa congressmen, kundi tumawag mga congressmen sa mga senador sa taga-DPWH. Kunwari, ipapasok na programa ng DPWH yun at hindi ko programa ng mga congressmen at saka senador. One proof for that is yung sa privilege speech ni Senator Lacson. Nilabas niya yung text message ni Yusek sa Cabral na nanggaling sa text message yon papunta kay Senator Soto. At nagtatanong kung anong project niya na gusto na ipapasok na 500 billion. Hindi ko alam kung sinagot ni Soto o hindi. Pero binunyag na ni Ping Lacson na yung USEC ng DPWH ay humingi ng mismo nagkusang loob na magkukontak kay Soto kung anong gusto niya proyekto ipapasok at papalabasin na proyekto ng DPWH. So ngayon, ang mga proyekto na pinasok ng mga congressmen po ay akala natin hindi nila yung pinasok. So tataas ngayon, ibibigay ngayon sa Kongreso yung pinirmahan ng Presidente tsaka Department of Budget Management Secretary na kunwari proposal ng Office of the President. Nakalatag na. Kagaya sa ngayong taon, para sa 2026, ang proposal ay 6.7 trillion. So, ang nangyari sa pinirmahan nila ni BBM
in fairness kay BBM, sa totoo lang, naniniwala ako na hindi niya alam yung mga pinapasok na mga proyekto. Pero, yan din na nagpapatunay kung hindi niya alam, ibig sabihin hindi ni BBM ginagawa ang trabaho niya. At naniwala na ako sa sabi ng aking mga kaibigan na ang totoong nagpapatakbo ngayon sa Office of the President, ano na lang, kumbaga sa mga salitang Ilonggo, tando-tando na lang siya. Kumbaga, kunwari siya yung presidente. Pero ang totoong nagpapatakbong presidente, yung decision sa ngayon, si Lisa Marcos, si Romualdez doon, umalis na si Romualdez ngayon, at ang kasunod po ay si Executive Secretary Lucas Bersamin. Siya po ang nagdidesisyon. Kaya naniniwala ako na nung tinanggal si Nicolas Torre ay si Bersamin lang yun ang may pakana. So, ang lahat ng halos diyan, lahat ng appointments yan ay si Bersamin din na may pakana. So, naniwala din ako na pagtatanggal kay Magalong na ang lahat ng sulat para kay Pangulo napupunta sa lamisa lamang ni BBM. Lamisa ni Bersamin. So kung hindi, wala kang lakas kay Bersamin, ang sulat yan po ang katotohanan na nangyari sa ating bansa. So, kung yan ang nangyari sa ating bansa, ibig sabihin po, pag wala ka sa, kung ayaw na Bersamin, aksyonan yung mga yon, wala ka magagawa. So, kung wala ka magagawa, talagang, katapusan na ng mundo mo at kahit matapos pang pagka-presidente ni Bongbong Marcos, hindi maaksyonan yan. So, ngayon, ang isang pamaraan nila dyan, yung sabi ko sa DPWH, direkta sa ginagawa sa expenditures. Kunwari, presidente ang pumirma. Next, kung hindi nila may pasok, may habol doon, may tinatawag sila na insertion na amyenda. So, amyendahan sa pagdebate sa second reading, kasi 3 readings ang batas. Ang first reading po ay babasahin lang ang title ng batas. Tapos sasabihin ngayon ng Speaker of the House o di kaya ng Senate President, let it be referred to the Committee on Appropriations. Okay, lagay sa Committee on Appropriations. Pagkatapos, ang gagawin na proseso ng appropriations ay magkakandak siya ng hearing sa Appropriations Committee lang. Tatawagin ang lahat ng mga ahensya na mayroon kasama DPWH. Pero tingnan mo, pag mag-hearing ang DPWH sa kanilang pundo, pansinin mo, kahit isang congressman, hindi nagtatanong tungkol sa mga pundo sa baha, sa flood control. Hindi sila nagtatanong tungkol sa multi-purpose building na pundo. Hindi rin sila nagtatanong tungkol sa kung ano ang ginawa nilagay na unprogrammed funds. Ganon po sila. Nevertheless, may pasekreto po yung amendment nila. Kaya nagulat na tayo kay Risa Ontiveros. Nung pumasok siya na sa debate, naipasok niya ang 3 billion na amendment. Sekreto yun, hindi natin alam. Kumbaga, nangyari, yan ang hearing na hindi man lamang na live stream. Kaya pinasok yung, actually, in fairness kay Risa, 3 billion nga lang sa kanya, pero yung iba dyan malaki. Pinakamalaki na kuha dyan na pundo, pinasok si Grace po, 11 billion sa kanya. Si Rapi Tulfo, 5+ billion. Marami sila lahat. Ang wala lang pinasok doon siya lang. Si Sani Angara kasi kinanggap naman ni Sani Angara yung alok sa kanya na magiging secretary siya ng education. So, ganon ang proseso nila sa plenary, sa committee level. Sa pag-committee, pagtapos hearing ng committee, ay tahimik na. So, ngayon, lahat ng committee na may tingin sa budget, tatapos ng hearing, ay pupunta na ngayon sa plenaryo. Ibig sabihin ng lahat ng congressmen ay nandun na. Pag-usapan na nila yung Appropriations Committee na pinanalyze nila na programa sa budgeting.
So, pansinin mo, ni isang congressman dyan, hindi magtatanong patungkol sa unprogrammed funds. Hindi sila magtatanong patungkol sa mga flood control projects. Hindi sila magtatanong patungkol sa mga tinatawag na mga multi-purpose buildings o iba pang pagkakitaan nila. Kasi sa DSWD naman, kumikita na naman mga congressmen doon sa tinatawag na ayuda. Ang ayuda dyan, ang ilang klase dyan. Ngayon, tinanggal nila AKAP, wala ng AKAP. Ang pinasok nila AX, Assistance to Individuals in Crisis Situations. Tapos, may pinasok sila na MAIP, Medical Assistance to Indigent Persons. Tapos, may tupad pa yan. Sa mga tao na wala ng trabaho, pwede sila pumasok sa Department of Labor para magtrabaho ng 30 days at may sweldo. Ginagawa po ng mga congressmen yan na kanilang sariling pundo at hindi po ang departamento na DSWD o Department of Labor para sa tupad o DPWH para sa mga flood control at saka multi-purpose building at saka mga kalsada, mga tulay. Hindi po mga ang nagpapatupad yan, hindi talaga yung presidente o yung mga departamento. Ang congressman pa rin na masusunod kung sa proyekto, ang congressman na masusunod kung sino ang kontraktor. Sino mananalo, kung sino magpapatakbo ng engineer ang magpapatakbo ng kontrata, ng proyekto. Kasi pag ayaw ng congressman ang engineer, ang district engineer papalitan yan. So ganun po ang ginagawa ng mga congressmen natin. So sabi ko sa kanyan, magsi-second reading sa plenaryo, yun, hindi sila magtatanong kung ano mga naipasok kasi mabibisto sila. So ngayon, ang ginagawa nila ngayon, bubuto na lang sila na siguraduhin nila na mananalo yung ginawa ng Appropriations Committee. Kaya nangyari kanina, kasi pag mapasok dyan, halos sure ball na mapapasok sa third reading. Pag third reading kasi, wala nang pag-amyenda, wala nang pagbabago ang pwedeng tanggapin. Kung di, magbubuto-buto lang ng yes or no. Tawagin lang sa Kongreso, nay or yay, aye. Oh. So ngayon, nangyari yung second reading nung Biyernes o Friday o Thursday nung last week. At dito, minungkahi po ni Ginoong Chel Diokno na tanggalin ang unprogrammed kasi isa sa pamamaraan ng ang pangatlong paraan pala na ginagamit ng congressman na para kumita sila kagaya sa flood control. Kung hindi nila mahabol sa proyekto, sa palista, doon sa regular na listahan, ay may pangatlong paraan pa sila. Ipapasok sa unprogrammed funds na walang mga pundo yan. Pero pwedeng punduhan, depende sa presidente. So doon nila, panghuli nila na chance yun, ipasok sa unprogrammed fund. Ngayon, limitado lamang po ang unprogrammed fund na mga pundo ng proyekto. Limitado lamang yan, aling proyekto ang pwedeng punduhan. Sa kasakali, may sobrang nakolekta sa buwis. Pwede yun. Kung may nautang sa bangko, pwede yun. Kung may savings sila. Halimbawa, magdidesisyon ng Pangulo, huwag na natin ituloy yung programang ito sa DOH. Ito na lang ang program funds. Mamimili kayo ng presidente sa unprogrammed funds kung sino ang pupunduhan. So, yan ang proseso. Kaya nga, ang mga congressmen ay nagpapakamatay na maipasok pa rin ang kanilang mga proyekto sa unprogrammed funds. At ito nangyari. Kinontra ni Chel Diokno. Pakinggan natin. Kaya binibigay ko sa inyong context, tapos nag-motion si Chel Diokno na tanggalin ang unprogrammed funds na nagkakahalaga ng 243 billion kasi maraming naisigit na mga proyekto congressman doon ng mga flood control at saka multi-purpose building. At saka iba pa na mapagkakitaan nila. Ito naman ay sa katotohanan na yung budget para sa 2026 ng DPWH, tinanggal ang lahat ng flood control pero may binalik pa rin. Grabe talaga, hanip talaga sa diskarte itong mga congressmen natin. Mga matatalino pagdating sa pag-iisip kung paano bang pagnanakawan nila. O, ngayon, pakinggan natin ngayon ang pagpapalit-palit ng ano. Dito sa proposal ni Chel Diokno na gusto tanggalin kasi nga hindi naman importante. Ang mga ilagay dito ay puro din pang hanap buhay ng mga congressmen. O kaya pakinggan natin ngayon ang pangyayari dito. Against the motion, say nay.
Dead. All those in favor? Pakinggan All those natin. in favor Ito po ay to reject the yan. proposed amendment, say aye. Nanalo All sila. those against the motion, say nay. The ayes have it. The amendment is lost. We ask that the honorable Yan. sponsor consider Ito pag-umpisa. Nag-motion muna si Chilyok doon. unprogrammed appropriations with Tanggalin ang program appropriations. a total amount of sponsor consider unprogrammed appropriations with a total amount of 243 billion be revised to zero. As much as we would also Yan like ang isang tuta nila si Swansing. Taga Nueva Ecija. Buti hindi lang Kausing apelido niya. to recognize the point of our distinguished colleague to remove unprogrammed appropriations in toto. We are unable to do that. I find that the reasons given by the honorable chair are very shallow and would be rewarding of negligence on the part of the other government agencies. Disappointed tayo kung talagang seryoso ang ating pamahalaan na ipakita sa sambayan ng Pilipino na ayaw natin ng korupsyon, dapat na zero ang unprogrammed appropriation. Nasa second reading pa lang tayo, sa Lunes magkakaroon ng third reading Bukas, at ulit third na reading. magkakabutuhan ukol sa pagsasabatas ng General Appropriations Bill. Representative Chel Jokno, Akbayan Party List. Yan So yan po ang katibayan na talagang mga kasuklam-suklam, mga hayok sa laman itong mga congressmen natin. Kasi saan ba nagamitin? Ulitin ko lang para maintindihan ninyo, ang unprogrammed fund, yung pong pundong sa nilagay sa budget, nakalista na pwedeng paggagastusan pero walang pundo. Walang pundo. So, paano yun mangyari kung walang pundo? Sabi ko nga, diskarte nila. Yung ibang programa nila na may pundo, ideklara ng presidente na hindi na natin tuloyan. So, mamamulot naman ngayon sa mga listahan ng unprogrammed funds kung alin doon ang pupunduhan. Ganun po ginagawa nila. Kaya noong nakaraang 2022, 2023, 2024, 25, 26, ngayon 26, 25, ay si BBM pa rin ang may kasalanan ng lahat ng nangyari sa flood control. Bakit? Siya naman namili sa mga unprogrammed funds na mga flood control project kung alin doon ang punduhan. Siya nagpupundo. So ngayon, ituturo niya sa mga congressmen, mga kapwa niya, mga kapwa niya, mga politiko na kakampi niya, ituro din doon ang kasalanan ng hugas kamay. So pinakadakilang Poncio Pilato to si BBM. Kaya po yung nangyari. Ngayon ito mangyayari naman para sa 2026. Ulitin ko lang. Para sa 2026, tinanggal ng DPWH, pinatanggal ni Secretary Bin Sison ang kanilang proposed budget na flood control projects. Ang kabuuan nila ay 243 billion. Tinanggal yon. Ay di, 250 billion. Tinanggal. Subali zero na. Ngayon, ang 250 billion, ang ginawa naman nila nito mga kurakot na mga congressmen, sa pangunguna ni Kurakot dan ano pangalan nito si Wansing, Congresswoman si Wansing, ay nilagay sa AX, nilagay sa MAIP, nilagay sa TUPAD. Yan mga ayuda na mga pundo yan, na kung saan ang mga congressmen ang nagbibigay sa mga lalapit sa kanila in the form of hospital, sa MAIP, guarantee letter. Sa AX, pwede rin guarantee letter pa rin. So ngayon, ang binibigay nila sa mga tao dyan, kung tandaan nyo si Luis Truno, nagmano-mano kay Luis Truno ng yung mga constituensya, namimigay siya ng 3,000, 3,000, 3,000. Tapos sisigaw siya, kung wala si speaker, walang ayuda. Yan po ang sistema natin na gusto ko matigil. May pag-asa pa ba? Wala na talagang pag-asa. Kaya sa totoo lang, the only solution is revolution. Hindi ako nagsasuggest ng revolution. Pero sinasabi ko lang na only solution yan. Nagagayahin natin yung mga solution na nangyari sa Russia. Nagkaroon ng Bolshevik Revolution para natumba yung 110 years old na royal family na mga Romanov. Sa mga Chutisko rin na naghari sa bansang Romania. Nga pinatay ang lahat, pati mga bata. Pinatay. Para hindi na maulit. Kasi ang katwiran nila,
kung kawatan ang nanay, tatay, kawatan din ang lahat ng magiging anak. Sa atin ngayon, kawatan mga congressmen, kawatan sila lahat. Paano na ngayon na gagawin natin? Tayo mga mamamayan, nagbabayad, buti tayo kung konti lang buwis binabayad natin. Kasi hindi naman tayo mayaman. Pero malaki magbayad ng buwis din, yung mga mayaman, yung mga malaking kumita, kaya nagbumura si Vice Ganda. Kasi milyon-milyon ang binabayad niya ng buwis kada taon. Pero tayo kahit kukunti lang binabayad natin buwis, may karapatan pa rin tayo. 'Di ba? May karapatan pa rin tayo. So ngayon, ang karapatan natin diyan ay dapat man lang ilagay sa tama, mamimili naman kayo kung anong proyekto ang pagkagagastusan. Kasi kung ako papiliin mo, i-multiply, kung ako presidente, anong unang proyekto kung pangkabuhayan ang pag-usapan? Kung pangkabuhayan ang pag-usapan, ang pipiliin kong proyekto ay magbibigay ng 100,000 kada family sa 40 million na family. Bahala sila, kailangan ang kondisyon lamang, magsumiti sila ng kanilang naisip na kabuhayan kung anong gusto nilang kabuhayan. Halimbawa, may gusto magtayo ng malaking convenience store. Bigyan kita hanggang dyan lang, mga sari-sari store lang yan. Itong 100,000 papalaguin mo. Bibigyan ng gobyerno ang mga 40 million na Pilipino, head of the family. Bale, family business ang gusto ko condition. So, kung family business, halimbawa, 40 million na Pilipino bigyan ko. Kasi naniwala ko sa 120 million na populasyon natin, mga 40 million lang dyan ang mga adult. So, mga matatanda. So, 40 million, bibigyan ko ng tig 100,000 kada pamilya times 100,000 pesos. One. 4 trillion. 4 trillion kung tag 100,000. Hindi, pwede naman doon lang natin i-budgetan. Mangungutang ako sa gobyerno. Mangutang ako sa, hindi gobyerno, bibigay tag 100,000 sa kada pamilya sa top 40 million families. Mula ang top, pag sinabi ko top, kailangan magsimula sila sa mga maliliit. At hindi nila babayaran yan. Walang payment yan. Kundi, ang mas maganda pa gagawin, halimbawa, gusto nila gagawin, magbebenta sila. Okay, ang gobyerno ang bibili in the form of voucher. Tapos, para hindi nila magamit ang cash sa pagsusugal. In the form of voucher ang bibigay sa kanila. Pwede nyo magamit yan, parang cheque. Kahit saan kayo bibili, ibigay nyo lang yan. Kasi pag ibinigay natin cash, maraming iba hindi marunong. Kaya bago bibigyan natin 100,000 kada isa, mas maganda pa lang yan, kukunan sila ng proyekto na, ano bang proyekto, ano mo naisip, mag-discuss nga ng gobyerno, mga taga-DSWD, papasukan sila ng economist, at yun na makipag-discuss sa mga tao na gusto kumuha ng 100,000. Sa ngayon ito, wala tayong magagawa kung ganito na lang. Ang solusyon talaga natin sa totoo na sabi ko, the only way is revolution. Pero, pangit naman yan, maraming mamamatay. At rebellion na yung kung tutuusin mo kasi papasok ka sa zone na tatanggalin mong gobyerno. Kung people power, pwede yun kung magkaisa tayo. Kailangan, pag inulit na natin ulit ang people power na 1986, hindi na tayo papayag na kulang-kulang ang Constitution. Ang nangyari kasi noong 1996, yung nagawa na Constitution ay kulang-kulang. Half-baked. Maraming lusot kagaya ng political dynasty. Nilagay na nga political dynasty, hindi pa nakompleto. Tapos ilagay talaga sa Constitution na bawal ang mga congressmen at mga senador na magpapatupad ng proyekto. At bawal, iklaro natin na bawal ang anumang klaseng insertion. Kasi ginagawa ng paraan, amendment, kagaya kay Rizal Tiberos, hindi ako nag-insert. Ang katwira ni Rizal Tiberos, hindi siya i-insert kasi amended lang daw yun. Sa level lang ng committee level. Mali ka pa rin, Rizal Tiberos.
Para lang kayo lahat ng senador dyan. Ang ginagawa niyo ng amenda, kunwari, pero pinapasok niyo yung inyong mga proyekto. So, ang immoral lamang kay Riz Hontiveros ay yung pinasok sa Bicameral Conference Committee. Halimbawa, pagkatapos hindi na ipasok sa regular na amendment, akyat kayo niyan. Ilalagay ngayon sa Bicameral Conference Committee at doon yung nila ipapasok ng mga kasuklam-suklam na ginawa ni Elizalde ni Romualdez. At saka may ginawa din niya, siyempre, hindi ako maniwala na walang ginawa diyan, si Grace po at saka si Cheese. Kung sino lahat member ng Bicameral Conference Committee, sigurado sila ay alam nila kung anong nangyayari. Sino bang mga member? Si Riz Hontiveros, member. Si Stella Marie Kimbo, member. Stella Luz Kimbo. Marami pa sila, si Saldico. O si Senate counterpart, si Chis Escudero, President, at saka si Finance Committee Chair, si Grace po. Ang sa counterpart naman lang sa House, yung Speaker, si Romualdez, at saka yung House Appropriations Committee Chairman na si Saldico. Yan po ang nangyari. So, ladies and gentlemen, be that as it may, aside from people power, aside from revolution, people power is the next best thing to happen. Pero mukhang imposible. Yan lamang po. Ginikwento ko lang sa inyo kung ano ang status natin ngayon. So let us just cry to heaven. Hanggang dito, paulit-ulit ito. Ang problema ko sa gobyerno natin, without exception, mula sa panahon ni Cory, nasunod si Ramos, sumunod si Erap, sumunod si Noynoy, sumunod si Gloria Macapagal Arroyo, sumunod si Noynoy, sumunod si Duterte, sa ngayon si Marcos. Lahat po sila. Lahat po sila may papel. May papel po sila sa paglugmok sa ating bayan. Unang papel nila, ni isang presidente natin magmula kay Cory hanggang ngayon, wala man lang isa diyan sa kanila ang nagche-check ng pundo ng bayan na hindi mapupunta sa mga korupsyon sa infrastructures. Korupsyon sa mga ayuda. Diyan tayo mahina. Nagiging pinakamalala lang ito ngayon sa panahon ni BBM. Panahon ni Duterte. Kaya mali din si Trillanes kung sabi na nagsimula ito sa panahon ni Duterte. Nagmula yan sa panahon mo ng Senador Trillanes. Ginagawa mo na yan, huwag mo sabihin sa akin na wala kang insertion noon. Masyado ka lang sinungaling eh. Kaya, the only way is magrevolusyon tayo, pero bawal naman yan. Hindi ko naman iniudyok sa inyo na magrevolusyon tayo. Sa akin lang is, mag-people power. Tingnan natin, baka kako may pwede pa. That's the only way para mabago sistema. Because it is not really in the people in the system. No? It's the system. It's the system that is dictating on what would happen to our future. Kasi ang people, nandiyan ang people, talagang corrupt yung people. Anhin mo yung people. Kung hayaan natin sistema at mag-asal natin sa people, karamihan sa people ay kawatan. Wala tayong magagawa. So having said that, mag-pray tayo ngayon na magkaroon ng God intervention sa mga protestante, katoliko na linggo simba, magsisimba tayo. Hiniling ko sa inyo na ipagdasal nyo sa Panginoon yung ganun. Sa mga Muslim, na mga kapatid ko, sa inyong pagsamba sa Biyernes, ay hilingin nyo rin po na makialam na si Allah sa ating problema. At saka sa mga ibang nagsasamba sa mga iglesia ni Cristo, sa ibang araw at sa samba, pati yung mga Sabadista, hinihiling ko sa inyo, please, mag-isa ng panalangin tayo na hingin natin sa ating Panginoon na magkialam na sila sa bansang Pilipinas. Nakakahiya. Yung mga Pilipino sa ibang bansa ay sinasabihan na with contempt, they are looked upon with contempt by foreigners in the foreign land. Yan ang sulat sa akin. Parang
galit sa atin, parang wala, parang tingin sa atin ay baboy. Ganun po. So, mga happy Sunday sa lahat. Simba tayo po. God bless us all. At saka paki-like, yun lamang ang aking may balik nyo sa akin na kaligayahan. Magpatuloy ako sa pag-educate sa inyo para naman hanggat sa darating tayo sa punto na mataas ng edukasyon ng tao at magaling na pumili ng kung sino iboboto at darating sa punto na tanggapin ang pera, iboto ang konsensya. Ganun lamang po tayo. So mag-out lang ako, Diyos kawawa ang bansang Pilipinas, lahat na lang ng umupo laman. Lahat ng umupo po, without exception. Tapos si Papa Rod, ano naman, Attorney Toto, ang relihiyon ni Pastor Dila, ay protestant din po si Pastor Dila Abante. Siya yung nagnanakaw. Maraming ninakaw din yan. Wala pati si A.D. Villanueva wala natin kahit yung mga Muslim na mga puno relihiyoso. Ganon din, walang pinag-iba sa mga Katoliko yan. Malakas pa magbigay ng tawag sa Muslim ng pagbibigay ng ikapo, zakat, sa kanila zakat. Pagbibigay ng ikapo sa mga mahirap, tulong, charity work. That is one of the 5 pillars of Islam. Zakat. So, Angelito Gonzales, sino pa ba ang may kasalanan? Pari-pariho lang po sila. Lahat po nagkabot-kamutan sa likod ni kanyang likod dito. Tapos sino pa? Eduardo Besas, Jenny Toto, sana kamay na ng Panginoon ang kumilos. Sa totoo lang, the only way na mag-improve ang bansa kung ako ang presidente. Sigurado ko yan. Kasi alam ko anong gagawin ko eh. Tapos Donald Duck, how about People's Initiative? Ang hirap din mag-organize Donald Duck, yan ang problema natin. For us to succeed sa People's Initiative, kailangan mag-organize muna tayo ng bawat distrito. Kailangan matatag ang bawat distrito natin na makapagkuha tayo ng boto na 2% of the voters population sa bawat distrito. At mag-propose tayo, isa-isahan lang natin. Una, i-define natin ang political anti-dynasty bill. Gawin nating batas na may karapatan kasi tayo na mga tao na magsagawa ng batas. One law lang at a time. So kung mag-People's Initiative tayo, unahin natin ang pag-define ng anti-dynasty. Sa simple term lang, isang sentence lang. No person shall be allowed to run. Doon natin pagbabawal sa pagtakbo na. No person shall be allowed to run for any government, for any elective position if their relatives are also running or are already in an elective position. Isama na natin yung an elective position at saka isama na natin ang appointed position. Kahit in-appoint ko, may na-appoint ka na tito na general, huwag ka na tumakbo. Bawal. Ibigay sa iba. Ganon babaguhin natin sa tingnan natin, pag-usapan natin yung magmobilize tayo Donald Duck para for the purpose of political dynasty. Ngayon, ang isa pag gusto ko idaan sa People's Initiative, yung batas na gawin na jury system na tayo. Ang mga tao na magdesisyon, hindi ng mga judge. Tapos, si Papa Rod, paano naman to ni Toto? Ang relihiyon ni Pastor Diyos kawawa ang bansang Pilipinas. Lahat na lang nang umupo. Laman, isipan, kumita. Alam mo, pinaka hindi kurap, pero kurap pa rin yung gobyerno ni Cory at saka gobyerno ni Noynoy. Pero marami pa rin sila mga inappoint kasi na kurap eh. I can name many of them. Fire people's power seems the only solution. Yan, kung makuha natin ang people power, na ulitin natin ang 1986 at gagawin na natin ang konstitusyon natin na iklaro na ang definition ng political dynasty at ilagay sa kamay ng tao ang paghusga, hindi sa judge. So, Marcel Silerio, si Recto at si Pangandaman ang architect dyan. Sa ngayon, silang arkitekto. Carissa Gilig Ramos, si BBM ang utak
ng mga corruption, alam mo si BBM pa rin masisisi mo kasi siya ang nagdidesisyon kung aling program funds ang pupunduhan, alin ang hindi. So, katoto, 6.6 billion ang flood control sa Quezon Province. Ganon ba? Sige, i-research ko yung Quezon Province, lahat ng distrito dyan. Brad Albert Ingito, sabi ko na, attorney, Regob, wala nang solusyon. So, Marshall Celerio, nasa DBM at Finance ang mga architect. Sa Melinda Bayan, wala na tayo asahan sa government natin, kawawa na tayo, hirap ang buhay, ganito na, God bless us all. So, Gani De Marcos, heartless. Tapos, Marshall Celerio, tuloy-tuloy ang nakawan dyan sa Congress, Attorney, God Save the Philippines. Crazy Brooks, Marshall Celerio, hanip talagang diskarte nila pagdating sa nakawan. Kasi buto-buto, talo buto-buto yung mga minority. Marshall Celerio, paborito nila yung unprogrammed, paborito nila yon. Maliban sa insertion, ang iba kasi pagkukunan ng pondo, insertion. Kung hindi na posibleng insertion, kasi tapos na, ihabol na sa unprogrammed fund. Carissa Gili Gramos, a blessed Sunday to you. Blessed Sunday to all of us too. Si Ta Brillo Hainos, magandang hapon, magandang gabi. William Manansala, good PM, Doc. Papa Rod, takipan kasi sila. Oy, ganun po nangyari. Kamutan sa likod at takipan. So, Marshall Celerio, Evil Family, Araneta Romualdez, Fire People's Power seems the only solution. Diyos kawawa ang bansang Pilipinas, lahat na lang na umupo. Okay, nabasa ko na. Si Papa Rod, gana na, paano naman Atty. Toto ang relihiyon? No? Nabasa ko na yung Donald Duck, tapos si Angelito Gonzales, Papa Rod Eduardo Besas, Grace Domingo. How about free basic Philippine health for all Filipinos? Modernizing the prison system. Maraming pagkukulang. Sa totoo lang, napakarami yan. Pero isang solusyon lang dyan. Para simple lang. Pagandahin lang sistema ng batas at tanggalin ang political dynasty. Gregorio Babaran, Hontiveros na naman. Marino, maayong gabi, Atty. Tirador Toto, watching from Cordoba, Cebu. Maayong gabi, Isab. Si Perni Pinto, kumusta ka na? It's midnight sa Katoto, 6.6 million flood control sa Quezon Province. Eduardo Besas, basta kumandidato kay Engineer 100%, bubuto kami. The only way na ako dito sa totoo lang, the only solution, tulungan nyo lang ako magpresidente, wala na kayong problema. Kasunod, wala na problema. Gregorio Babaran, bugbog sarado na si Senator Risa sa'yo. Talaga naman, ayoko kasi Greg yung kaysa sa time ano ba, gaano ba kasaba, bakit tinatanggi niya mag-insertion? Totoo naman, bakit tatanggi niya? Donald Duck, believe kami sa Tony Kausing, sayang kasi dynasty in Philippine politics too much. Tapos Maria Alexander Tobas, anak, simba kayo anak. Gregorio Babaran, kung magrevolusyon po, may maisip po ba na pwedeng maging pinuno? Ay, ako magbubuluntir ako na ako maging presidente. Marino, ang ginawa ni Duterte, kabaliktaran ang ginawa ni si mas malaki, no? Kung kabaliktaran sabi mo, meron din ginawang kalukuhan sa pera pag nanakaw si Duterte. Pero napakagrabe karumal-dumal ang ginawa sa panahon ni Marcos. Gibin, kurap lahat, pati si Recto. Sobra si Recto. Gregorio Babaran, si Senator Risa Ontiveros lang po, ay, wag mo na Greg ipaglaban si Risa Ontiveros. Wala siya. She does not have the competence to lead the nation. But she have that competence to hide her projects. Ganoon lang po. Rebecca Recomio, good PM Sir Toto. Sige, magandang gabi po. Simba muna tayo lahat.